Ayun, shout out sa mga taga Davao City. Welcome back ho sa atin sa Davao. Mga taga Davao at heart, ibig sabihin yung mga hindi taga Davao City pero napamahal na sa Davao gawa nung sila na-assigned minsan dito sa Davao City, dito sila nag-aral. May mga viewers pala ako ng mga Indian National na dito sila nag-aaral sa Davao City and nagme-message ho sila sa akin na maraming thank you daw sa aking ginagawang paglalagalag sa Davao City kasi para na rin daw silang nagbalik sa syudad na kanilang tinirhan ng matagal na panahon dahil sila ay nag-aaral. So yun, hindi man sila nakabalik physically sa Davao City pero andyan sila nanonood sa ating mga videos para na rin silang nakabalik. So nagpapasalamat sila sa ating ginagawang paglalagalag dito. And sa mga hindi naman taga Davao, like mga taga ibang lugar na siyempre mga humahanga at nagpapasalamat sa Duterte family. Kaya lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga Duterte kasama na ang syudad ng Davao. So andyan ho kayo nanonood, no? So maraming thank you ho sa inyo. Ang video natin ngayon na to ay ipapakita ko lang ho sa inyo yung pinaka diversion road ng Davao City. So ang diversion road, alam naman natin siguro ano ibig sabihin ng diversion road. Ito, tinanong natin si Wikipedia. What is the meaning of diversion road in a city? So sabi dito ay diversion road in a city refers to an alternative route that is used to reroute traffic away from main road that is temporarily closed or heavily congested, essentially acting as a detour to bypass a specific area and alleviate traffic build-up in that section. It allows drivers to reach their destination by taking a different path. Key points about diversion road. Purpose: to manage traffic flow during construction, road closures, accidents, or special events. Alternative route: a diversion road is a designated path that drivers are directed to use instead of the usual route. O yun kumbaga parang yung pinakahuli nating binasa dito, yung purpose and alternative route, kumbaga parang siya parang another thing or synonyms about diversion road. Pero ang pinaka ko talaga dito pagkakaintindi, kahit hindi ko pa man binasa itong Wikipedia na sagot, talagang alam ko na pag sinabing diversion road, yan na nga, like imbis na pupunta ka sa lugar in a certain place na hindi mo kailangang dumaan sa napaka-traffic na area, pinaka main road or pinaka downtown, which is madadaanan mo yung pinaka main thoroughfare talaga dapat, or magta-traverse ka sa pinaka busy na malaking kalsada ng isang syudad. So doon ka na lang magba-bypass road, mag-diversion road ka na lang para unang-una makatipid ka sa gasolina, mas mabilis yung takbo. Kasi hindi siya commercial area, ang diversion road. Mostly, pagkakaalam ko, pag sinabi kasing diversion road, as far as I know, is diversion road like malayo siya sa commercial area. 'Di ba? So maaaring sa ilalim ng kakahuyan, alam niyo yung ganun, 'di ba? So diversion road, malayo sa city proper. So dito sa Davao City, ito yung makikita nyo dito, diversion road. Kaso nga lang ay maging ang diversion road sa may bandang Buhangin ay na siya, kumbaga parang commercialized na rin siya. May mga gasoline station, may mga shopping malls malapit, 'di ba? Diyan sa may sa may Milan area, may mga shopping mall dalawa, like NCCC and Grand City Gate. So isa yan sa rason bakit kahit diversion road itong bandang Buhangin Gym, pero parang yung takbo dyan pagkakaalam ko limited siya or parang nireduced into 40 km per hour maging hanggang dun sa may NHA Buhangin, kasi nga siya, may mga tawiran, kumbaga may mga pedestrians, crossings, maraming mga intersections, kasi nga mga villages, kabahayan, community. Yun lang, bali, ano bang pagkakaintindi nyo sa diversion road? Tama ako kasi nung hindi ko pa tinanong ito si Wikipedia, yan na talaga yung pagkakalam ko sa diversion road. At dito nga parang sinuportahan, or supported by Wikipedia yung natin, yung aking pagkakaintindi about diversion road. And of course, hindi lahat ng lugar, mayroong diversion road. Tama ba ako? Sa buong Kamaynilaan or sa NCR, sabihin na natin National Capital Region, wala silang diversion road kagaya ng ng Davao City, kagaya ng diversion road ng Sorsogon, diversion road kagaya ng Catbalogan City. Pero meron silang skyway.
Yan. 'Di ba? Yung Skyway, yun po yung mabilis ang takbo. Dati 60 km per hour ang speed limit, ngayon ay mas tinaasan pa, no, into 80 km per hour. Hindi ko alam kung bakit. So sana lang walang magkaroon ng mga disgrasya, no, kasi fatal talaga yung 60 kph pa lang, fatal lang ngayon, no. Hirap na makasurvive kung magkabanggaan, what more ang 80 kph. Pero sige lang, good luck, no, sa mga dumadaan sa Skyway. And maliban sa Skyway, meron din silang parang masasabi natin na diversion road na rin ang datingan. Itong sa may C5 road. Alam niyo yon, sa may Taguig. So parang ano yun, pinaka diversion road. Ibig sabihin nun, ang ibig sabihin kasi ng diversion road na yun sa may C5 Taguig, doon dadaan yung mga heavy vehicles or yung mga heavy trucks, di ba? Kasi bawal sa EDSA dadaan yung mga trucks. Even Bongo is ano yan, no? Sino nakakaalam dyan about Bongo? Di ba parang ang timbang niya tsaka laki ay kasing ano lang, bigat at kasing laki, kasing haba lang ng pick-up truck. Pero yung mga pick-up truck is mas considered pa rin sila as light vehicle, kaya pwede silang ano, makapag-traverse within the EDSA. So ang Bongo bawal. So kailangan magdaan sa C5 road Taguig. Kasi bakit ko nasabi yun? Kasi kami kapag pumupunta kami ng Tagaytay, Cavite o Tagaytay na lang sabihin natin, tapos ang gagaling kami sa San Jose del Monte, Bulacan ng kapatid, dumadaan kami, no, sa may C5. Kasi hindi kami pwedeng dadaan ng EDSA kasi nga Bongo yung dala naming sasakyan. And yun, diversion road, no. So hindi lahat ng lugar meron diversion road, which is for example itong ano, Cagayan de Oro City. So shout out yan mga taga CDO, mga Cagayanon, no. Let me know ito comment box, pwede nyo ko i-correct, no, kung mali man itong aking sinabi na wala kayong diversion road. Kasi pansin ko nung ako'y andyan, ang mga prime movers, mga trucks, mga heavy trucks, mga 10-wheelers, mga sadam, dumadaan sila within the city. Totoo, di ba? Yung national highway nila. So maliit yung kalsada. Pagkaalala ko like mga 4 lanes lang yata. Plus may mga shopping malls, ang dami sa gilid ng kalsada. Tapos ang dami mga sasakyan, syempre metro, CDO. Tapos may mga ano pa, may mga rotang galing Butuan City papuntang Iligan City. So ano yan, no? Kumbaga parang in between kasi ang CDO ng dalawang highly urbanized city, which is ang ano, Iligan City ng Lanao and Butuan City naman ng Caraga region. So dadaan yung mga ano, shipping, no, mga shipping line, tama ba? Yung mga cargo trucks. So talagang magkakaroon sila ng kaunting paghina, no, ng daloy ng trapiko. So dito sa Davao City, yung ano namin dito, yung aming diversion road ay makikita mo siya. Ito sa dinadaanan natin na sa Maa, Buhangin, ganun na area. Ang pinaka ano pala, pinaka entry point or dulo to dulo, no, itong ating diversion road ay mula sa Panakan hanggang sa may Talomo, MacArthur Highway. So ngayon basahin natin ang ano, ang information about diversion road ng Davao, kung kailan ba ito nagsimula. Siyempre, search natin. Nga pala, ang diversion road ng Davao City ay officially called or officially named Carlos P. Garcia National Highway, or sa mga taga Davao, mas madali namin banggitin ang CP Garcia. So, CP Garcia means diversion road. Okay? The Carlos P. Garcia National Highway or CP Garcia National Highway, also known as Davao City Diversion Road, is a 18 km or 11 miles, 6 to 8 lane major highway that serves as a diversion route from Davao City proper. It also serves as one of the major roads in Davao when traversing towards Tagum. So you know, ulitin ko, ang Davao City is in between ho siya, no? Or talagang dito talaga dadaan yung mga taga-kabilang ano, no, taga from north and south, southern part of Mindanao. So for example, pag sinabing northern part of Mindanao, so that's Tagum City, Davao del Norte, Davao de Oro. Sama na natin ano, Davao Oriental, mga taga Agusan, and some part of Surigao. So yung mga lugar na yon, mga Ilonggo, kasi sa Surigao di ko alam ha, pero sure ako sa Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, yun yung mga lugar na yon ay napakadaming mga Hiligaynon people. So pag Hiligaynon people kasi through na nakatira, may kita mo within the area of Davao region or region 11 and even some part of Agusan del Sur, yung mga Hiligaynon na yon, nanggagaling ho talaga yan sila sa
Cotabato. Yes, or Socsargen. Para sa in general, no, Socsargen maging Sultan Kudarat, Cotabato man, saan man sila galing, sa Sarangani, no. So yung mga Hiligay noon na nakatira sa yan nga Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte. So mga yun, Hiligay noon. Yan nga coming from Socsargen. So may mga transaction ho yun sila papuntang yan nga pupunta ng Marbel, Sarangani, Sorala, Kidapawan, Digo. So yung mga yon ay tatraverse, dadaan ho talaga ng Davao City yung mga yan. Makakilala ko ha, ang dami na yan ang mga Hiligay noon, mga karaya. So kailangan lang pumunta ng ng Socsargen kasi may family events, gatherings, reunions at kung ano pa mga mahalagang okasyon ng pampamilya nila. So kailangan dumaan ng Davao City. So para makaiwas sila sa traffic, since wala din naman silang business talagang importante sa downtown of Davao, so they have to traverse they have to go through di ba, CP Garcia Diversion Road para mas mapabilis at hindi sila ma-stranded sa napaka-traffic situation ng Davao City. Okay, it also serves as day. Okay, tapos na tayo dyan. Ang haba niya is 18. But sinabi 18 kilometers, so 22 kilometer pala all in all. Okay, so yun na nga, ang northeast end ay ang Davao-Agusan National Highway sa Payparacan, and sa may southwest end naman ay ang MacArthur Highway sa may Talumo. Yun lang, no? So currently the highway serves as the main diversion road for Davao City, while the new bypass road is under construction. So yun, no? Madadagdagan yung natin, diversion road, the moment na mabago or matapos yung natin, Davao Bypass Road. The highway is designated as National Route 913 or N913. History. In 1955, Executive Order number 113 was issued by President Ramon Magsaysay declaring the highway as a national secondary road. It was declared a national secondary road due to the recommendation of the former National Transportation Board. Therefore, the highway is currently maintained by Department of Public Works and Highways, as it was strengthened into a Department Order number 90 in 1977. Yun lang, no? Maraming thank you sa mga nanonood dyan, at mag-ingat ho kayo palagi sa biyahe. And syempre sa mga nanonood ng mga taga Iloilo, taga Cebu, no, walang diversion road. Tama. Although meron silang subway. Wow, ang galing. Meron silang 700 meter pala, no. 700 meter long na subway itong Cebu City. So wala man silang diversion road at least, or skyway, at least meron silang subway na yun na nga dadaan sa ilalim ng Fort San Pedro or Plaza Independencia. And sa Iloilo City, meron silang diversion road, pero ang diversion road nila ay commercialized. Oo, pero huli na lang siguro kasi nangyaring commercialized na yung diversion road ng Mandurriao ng Iloilo City. Kasi dati hindi naman, 'di ba, wala namang masyadong mga commercial area, wala mga shopping malls. Like meron SM lang din naman, no. Pero yung mga Ayala, yung mga Gaisano, 'di ba, wala yan dati diyan. Yung Mega World wala din, Kaya yan ang ginagawang diversion road dati. Kumbaga parang imbes na dadaan ka pa ng Haro, Iloilo, tama, imbes magharo ka, so diyan ka na lang dadaan sa diversion road to make your destination, yung biyahe mo mag-shortcut na lang. Pero ngayon meron na siyang nagiging commercial district na rin yung area ng Mandurriao, kung saan nagta-traverse yung diversion road ng Iloilo City. Cagayan de Oro City, let me know comment box sa mga taga CDO Cagayanon kung tama ba yung sinabi ko na wala kayong diversion road, or meron man. So let me know in the comment box kung saan banda. And mga taga saan pa ba? Sa San Fernando, 'di ba? Pampanga. Sa may Isitex ba 'yon? Meron silang diversion road. Actually sa Luzon, hindi man ganun, wala man silang mga diversion roads talaga na kagaya sa atin sa Mindanao and Visayas. Pero sa kanila usong-uso kasi yung mga expressway. Yan. Although may bayad, pero at least meron. Alam niyo yun, may option. So yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood. Have a good day. Moron, fresh from Tacloban. Aboyog, special. Mary's Lete Daily, original recipe. Ubi. A special ubi, sticky rice pudding. Moron. Di ba moron lagi? Moron dito. Moron.
Ma-expired ni siya sa February 12, 2025. Merkulis. Partners Cafe.